Ano nga ba yung mangyayari sa isang tao pagka siya ay kinuha na ng kamatayan? So mapagpalang araw sa bawat isa. Pag-uusapan natin yung kamatayan, hindi para takutin yung ating mga sarili. Marami tayong pinaghahandaan sa ating buhay. Pinaghahandaan natin yung araw ng ating kapanganakan, yung araw ng ating kasal. So bakit hindi natin paghandaan yung tiyak na event na darating din naman sa ating buhay? Ito nga yung kamatayan. Sabi ng Bible sa Hebreo chapter 9 verse 27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay paghuhukom. So itinakda ang kamatayan sa tao, therefore hindi natin ito matatakasan. So paano natin siya paghahandaan? Una, dapat nating malaman kung bakit ang tao makakaranas ng kamatayan. Ano ba yung pinagmulan nito? Sabi ng Bible sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung bakit ang kamatayan mararanasan ng tao? Dahil ang sabi ng Biblia, sa kasalanan. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Therefore, lahat tayo ay makakaranas ng kamatayan. So sa Biblia, may dalawang uri ng kamatayan. Yung physical death at yung spiritual death. Yung physical death, ito yung itinakda sa tao na sino man hindi natin matatakasan. Pero yung ikalawang uri ng kamatayan, pwedeng paghandaan ng tao hanggat tayo ay nabubuhay. So, pag sinabing physical death, separation ng tatlong bahagi na meron tayo. Yung ating katawan, espiritu, at kaluluwa. Yung ikalawang uri naman ng kamatayan, eternal separation from God. Ang kaluluwa ng tao o tayo bilang isang tao habang buhay na mahihiwalay sa presensya ng Panginoon. So paano natin paghahandaan yung bagay na ito? Ang solusyon, binigay na ng Diyos sa atin. Ginawa niyang regalo. Sabi ng John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So para paghandaan yung ikalawang uri ng kamatayan, para hindi na natin ito maranasan, ang good news, si Jesus ibinigay ng Diyos sa atin. Si Jesus na nagkatawang tao, ipinako at namatay sa krus para tubusin at bayaran yung ating kasalanan, yung kasalanan na naging dahilan kung bakit ang tao makakaranas ng kamatayan. So ano na lang ating gagawin? Paniwalaan natin yung ginawa ni Jesus para sa atin, manampalataya tayo sa Kanya, tanggapin natin siya na maging Panginoon at personal na tagapagligtas ng ating buhay. Kung aaminin natin na tayo ay nagkasala at hihingi natin ito ng tawad, patatawarin tayo ng Diyos. At hindi na tayo hahatulan sa ikalawang uri ng kamatayan. At magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan na tinuturo ng Biblia.